Lights on? Lights off! Guys, alam niyo yung feeling na parang umaga pa lang, like ngayon, 7 a.m. Papasok ka pa lang, gusto mo nang umuwi, inaantok ka na. Like, Diba? Damang-dama ko yung kanina. Awa na lang sana, diba? fifth floor. Parang gumagapang na ako pa paper. Kung pwede lang kaluluwa yung Third floor pa lang nalalambot na ako. Diba? tulong. Parang hinihila ko na yung buto ko pataas. Yung pagdating doon, hinga muna, hinga muna, diba? Ba't ba kayo napagod? Anong oras ba kayo natulog kagabi? Ay, ikaw, anong oras ka natulog kagabi? 12? 12 a.m. Oo, 12 a.m. Hindi naman, kasi parang yun yung usual, ano yun, sleep ko talaga. Noon pumapalo pa yun ng 3 a.m., 4 a.m. Natry ko na rin yung talagang walang tulog, pero wala naman pasok yung kinabukasan. Natry ko lang So, talaga. temps lang. Oo, pero iba pala talaga kapag kulang yung tulog mo, tapos may pasok ka the following day. Umaga pa, di ba? Super hustle. Kayo ba? Agree ako. Sabi nga daw, kapag daw kulang ka sa tulog, dun daw, after the next day mo pa daw mararamdaman yung effect niya. Tulad na lang ng wala ka sa focus, ganun. Ano oras ka ba natulog kagabi? 12. 12. Sorry, kagabi lang pala. Atay. 12. Tapos ano, 2 Tao a.m. versus ako sarili. gumising. 2 hours ng sleep. Ikaw naman, Irish. Ako, yung usual kasi natulog ko 7. Kaso kagabi nga dahil may quiz tayo today, 11 na. So parang 4 hours lang yung sleep ko kasi 7 a.m. yung class natin. So yun nga. Ikaw, Ako, ganun din naman. Oo. Kasi ano, like, bumiyahe pa kami, tapos yung biyahe ko, nakauwi na ako ng 9. So, Saan ka magaling? sa Inda, nag-cheer ako. Ay, Para may Ayun, kinapala. pala. Pero ayun, tapos nag-try pa ako mag-review, pero ako hindi kinain ng katawan. So, nakatulog ako ng mga 12 din. Eh, gumising ako ng 4 din. So, parang, ayun. 3 hours na gano'n. buti nandito ako pakakasama namin kayo. Ikaw ba, Christian? Ako naman, ang normal kong tulog talaga, around 9 to 11. Kasi nagsa-cellphone pa ako. But then, kasi nga, nag-review pa ako kagabi gawa ng quiz tayo. Kaya almost around 2 na ako nakatulog. Which is very, para Late na. sa usual na pagtulog. Pero wala, kailangan mag-review. Ikaw, mukhang kailangan mo ng tulog. Tulog wala sa akin. Wala sa buka wala rin naman yan. Bakit? Ano bang ganap? Ba't di ka nakatulog? Yun talaga, pag mga exam, hindi na kami tutulog. Totoo, like talagang Talagang grind review, yung grind. palong-palog eh. All-nighter yung peg niya. Oo. Literal lang Palutan na yun. Ito pala yun. Parang ang hirap nyo kasi kung ako, parang makakalimutan ko yung lahat ng inaral ko. Pag din, Baka pagdating ko pa lang sa school, wala na ako. sanay lang talaga. Pagdating mo sa school, naantok ka na. Diba? Ay, teka. Paano ba tayo napunta dito, te? Like, usapang tulog na to. Kasi inaantok na tayo. Ay, inaantok. Anong oras na ba? Anong oras na? Around Sa 6 pa lang. na. 6. So, Ay, parang... medyo madilim na kasi sa labas. Oo, madilim. May aircon pa na. Tsaka yung lights natin, very dim lights. Very dim. Ito. So, ano ba yung factors nun? Ba't ganito? Ano nga ba yung pinag-uusapan natin? Sleep. Sleeping pattern. Sleep pattern. Ano yung other term ng sleep pattern? Rhythm. Nag-review siya. Nag-review. So, ano nga ba yung circadian Ano yun? rhythm? So ano nga ba yun? So, Ay, ayon prepared siya. sa chismis, Ano diyan? ang circadian rhythm daw ay naimbento ni Franz Halbert. Ito ay naimbento noong 1953. So, yung circadian rhythm na word ay galing sa Latin word na circa means around and diem which means day. Around days. So, around day. Ibig sabihin, yung 24 hours functioning natin. Oo. So, hindi lang ito yung tulog. Kasama dito yung functioning natin habang gising tayo. Tsaka siguro kasi around day, kasi hindi naman tayo nocturnal, di ba? Tulad ng mga wago. Kailangan, pag umaga, gising tayo, di ba? Oo. Paniki. Di ba? Pag umaga, gising dapat tayo. Pag gabi naman dapat, tulog tayo, di ba? Pero bakit nga ba kasi tayo gising pag gabi? Bakit ba? Bakit? Bakit nga? Ano nga ba?
Sabi nga ng nanay ko, kaka-cellphone mo yan. Nay. Totoo. Diba? Kasi daw, yung mga gadgets daw na yan, yung blue light daw kasi yan, nakaka-apekto din sa pagtulog natin. Yung blue light daw kasi is na pinapabagal niya yung pag-produce ng melatonin. Nasa long test. Ayun. Kaya kailangan, kapag daw matutulog, hindi daw tayo magsa-cellphone. Dahil na nakaka-apekto yung blue light. Sige, ito take note ko yan. As someone na laging nagsiselfone. Cellphone, bago matulog. Kulang hindi mag-TikTok bago matulog. Di kasi di ba parang ano natin, excuse natin, pampaantok, di ba? Oo. Pero very wrong daw yan. Parang saan ako pala nagigising. Oo, Ita-take mas note ko yan. nakakagising daw. Pero ano lang naman, hindi lang naman yung blue light yung nakaka-apekto sa atin. Ay, ano pa ba? Ano pa ba? Siyempre yung yung light din. Like ilaw, as in Oo, ilaw. light, pwede yung ganito. Lighting sa Yung kwarto lights mo. natin na to. Oo. Kaya pala feeling natin, nakatok na tayo. Kasi meron mga taong di nakakatulog ng may ilaw, tsaka Ako yun. lights off, lights on, ganun. Lights on? Oo! Hindi ako, katulad yung tao. Hindi ako nakatulog ng ng ilaw eh. Ako din, hindi na Ako din. Nababother ako sa ilaw kapag ano. Kahit maliit na ilaw lang. Gusto ko na pitch black. Alam mo, Totoo. kung may ilaw, parang nagsesend siya sa brain natin ng parang awake or alert. Parang pag ano naman, Iniisip niya na umaga. pag medyo madilim naman or dim yung siyempre parang makakantok yung vibe, gano'n. Ay, connected ba ito dun sa circadian rhythm na idea na yung katawan daw natin nagre-respond sa dilim na pag madilim, inaantok Naantok tayo. sa pag. Oo. Connected ba yun? I think oo. Okay. Kaya siguro nababago yung yung sleeping pattern natin, di ba? Kasi nasanay tayo na paggabi, may ilaw pa din. Di ba? So parang nahanap-hanap. Ang hirap naman din kasi talaga ng pero sa totoo lang, ang hirap talagang gumising o pumasok sa school nang kulang yung tulog mo. Like, bubasok ko masakit yung ulo mo, gano'n. Tapos, Hindi ka makapag-focus. true. Tapos sulis na ulis talaga tayo yung eye bags, pakpak talaga. Tapos ang dry ng skin. Nakita ba yun? Like, nararanasan niyo bang Pag gano'n? nagpupuyat ako, laging feel ko ang dry-dry ng mukha ko. Ay, alam mo ba? Ayon kay Dr. Vicky Bello. Ganun. Okay, kasi before, like pandemic kasi nun, tapos yun nga sira-sira yung body clock ko. Tapos napapansin ko may naglalabasan ng Mga pimples. Oo, te, tsaka ang pangit na rin ng skin, like, ganun. Tapos yun pala na merong certain hours na nagpo-produce ng healthy oils yung body natin. That is between 11 to 2 a.m. So kapag hindi ka nakatulog doon, talagang may tendency na maging dry, tapos hindi good looking ang ating appeal. Tapos, ang pasok pa doon is yung mood natin kapag gumising na tayo, buryong-buryo kasi walang proper sleep. Yes. Pero hindi maganda yung ganun, no? Kasi parang, di ba, like, if you are self-conscious, parang pag lumaki yung eye bags mo, tapos, Mas nakakababa siya ng self-esteem. yes, nagduduro siya ng insecurity. Siguro yun yung, kaya nung nag-pandemic, di ba, lagi nasa bahay, parang laging exposure sa gadgets, hirap na makatulog, kaya siguro, marami na depress aside sa threat ng COVID is yung gano'n, naiisip yung sa katawan nila. Tsaka plus doon, di ba, nung sa pandemic, wala na nga, like, siguro lahat tayo, walang social Nakakulong. life, Yes, nakakulong. oo, nakakulong. Tapos ang tulog, yun nga, tulog sa umaga, gising Gising sa sa gabi. gabi. Wala nang proper, like, source of sunlight, the vitamin D, gano'n. Speaking of vitamin D, yun nga rin pala kasi lately parang gusto kong, alam mo yun, baguhin yung sleeping pattern ko. Kahit ang hirap-hirap siya, gusto mo talaga. Parang maging healthy din. Mahirap Oo. yan. Sabi kasi doon sa nabasa ko lang sa PubMed, sa mga journals ng mga medicine, sinasabi doon na yung vitamin D daw is nakukuha, pwede natin makuha sa sun. And yung vitamin D na yun kasi is nakakatulong siya sa pag-synthesize ng melatonin. Sinabi ko, melatonin. Melatonin, the word of Now today. you know, ngayon ko nalaman yun. Ito na yan. Oo, kaya pag gano'n, mas makakatulog ka sa gabi. Kaya siguro kapag nung pandemic, parang hirap na hirap ka matulog kasi wala ka masyadong sun exposure. Parang andun ka lang sa apat na sulok ng kwarto mo, hindi mo namamalaya kung gabi na ba o umaga na ba, di ba? Wala nang life. Na-mess Yes. up talaga yung circadian rhythm.
Talagang quarantine eh, no? So I think nakaka-apekto na rin yung sa self-esteem mo. Kasi wala ka ng proper, like yung dapat na nutrients na nakukuha ng body mo. Wala na, kasi sirang-sira. Sira na talaga. So, ibig sabihin ba nito, para makatulog ka, magpa-araw? Bala naman, pero siguro mga 8 a.m. to 9, siguro mga huwag naman yung 12 a.m. Pulas na pulas. Sunburn na kukuha mo doon, di ba? Hantog ka, inihaw. So ano nga ba? Sa halip na healthy skin, burn skin ka na doon. True. Hulas na hulas. Sad Gusto gumanda ka. Kaya yun yung parang technique na gusto kong gawin, magpa-araw sa umaga, gano'n. Parang TV lang. Oh, baby. Kailan ba yan? Kayo ba? Anong tingin ninyo? Ako, siguro share ko lang kasi parang may parang may personal experience ako dyan. Kasi during bakasyon kasi, sa bahay lang talaga ako kasi walang natutuloy na mga gala ng friends ko. So nasa bahay ako, tapos napansin ko lang na parang I feel very unproductive. Tapos parang ang off ng mood ko. Parang kasi napansin ko na parang nagkakaroon ako ng mga depressive symptoms. Pero sa bahay lang ako. Tulad ng Tapos, paano ang depressive symptom? parang Tulad ng... alam mo yun, parang tulog maghapon, parang irritable, gano'n. Tapos, alam naman, psychology student tayo, di ba? Tapos, si mama kasi mahilig siya magbasa ng mga article online. And nabasa niya yung connection ng natural light, yung pagpapaaraw Yes. sa depressive symptoms. Tapos, sabi niya sa akin, ba't di ka magpaaraw? Lumabas ka, gano'n. Eh ako, di ba nga, I feel unproductive. Tapos sabi ng mama, magpa-araw ka. So, bakit hindi ka maglakad sa umaga? Ganun, magpa-araw ka, ganun. So, tinry ko siya mga 30 minutes, first day. Tapos, after nun is nag 1 hour. Ginawa ko siyang daily routine ng bakasyon. Tapos, napansin ko, parang na-reset yung body clock ko. Kasi di ba usually kasi hindi rin naman ganun ka-healthy, ba 7 a.m. sabi ko. Pero nung bakasyon lang kasi na-reset talaga, naging 7 a.m. na siya. Tapos hindi na ako inaantok throughout the day. Natutulog na, parang yun nga, napifeel ko na yung tulog ng mga 7. Tapos parang uninterrupted na siya. So parang sobrang helpful no magpaaraw ka. Kasi di ba nagre-release yung katawan natin ng ng serotonin kapag nakakaano tayo ng vitamin D. And also yung simpleng, yung exercise na maglakad ka lang, di ba? So parang nasusuppress yung melatonin sa katawan mo eh. So yun, parang, ayun lang. You feel parang fulfilled? tips lang. Oo. Inspirational Oo, story. naano yung mood ko. So parang, nahilo yung depression ko. parang ganun. Kayo ba? Oh, parang nagkaroon ka talaga ng buhay. Kasi naging okay Okay yung cycle mo pag you're functioning. Kaya talaga yung tulog, yung parang mapapansin mo, it affects you physically and mentally. Totoo. Diba? Emotionally. Emotionally din. That's so true, diba? Kasi pansin ko nga rin kapag kulang ang tulog, yung irritable mo pa lang. Parang wala mo ginagawa, minsan yung mo lang, maingayan ka lang. Ano ba yan? Oo, parang Simpleng lang. sa lubog na agad yung kilid pagpasok pa lang sa school, diba? Sino ba gumalit doon? Diba? Kulang sa tulog. Kulang sa tulog. Kulang sa araw. Kasalanan mo pala eh. Kulang sa araw din talaga, diba? Ikaw ba, Eman? Okay ka. Pero sabi sa akin ng yung pag-nagkwet ka pala, kahit sabihin mong babuhin mo bukas, hindi na pa nababawi yun. Oo. Sinabi din niya nun ni Ma'am Will sa psych assessment namin kasi nagbibigay siya ng tips for review, di ba? Madalas. Tapos sinabi niya na, halimbawa, magpupwet na lang ako ngayon, tapos babawi na lang ako sa susunod kasi kailangan ko yun. Pero talagang hindi raw talaga. Hindi raw talaga. Wala totoo yun. Kaya rin siguro, I think, mabilis tayong ma-burnout kapag wala tayong proper na, healthy lifestyle. And yung burnout, diba, signs yun ng depression. Pag burnout ka Tsaka na. inaabuso mo yung sarili mo. Kaya talagang yung yung vitamin D, yung sleep circadian rhythm natin, at saka yung depression, magkaka-connect ka talaga. Diba? Na kapag yung pag maganda yung pag-synthesize ng katawan mo ng vitamin D, mas magiging naapektuhan niya yung sleep circadian rhythm mo kasi nga magsisimulate siya ng melatonin, which in turn, alam mo yun, you feel fulfilled, diba? Iwas ka sa mga pagbagsak ng katawan mo, diba? You're helping your body din. Kasi yung body natin, natural, natutulungan niya tayo. And in return, dapat tayo din may ginagawa for our body. So gusto ko na rin maging healthy ang aking living. Ano bang tips natin dyan?
ayun talaga, siguro magpa-araw talaga. Paaraw Mag-avoid talaga. din sa paggamit ng cellphone bago matulog. At saka siguro simulan niyo yung araw niyo na parang productive. Mm-mm. Yung magpa-araw kayo, wag agad gadget. Kasi nga, di ba, yung blue light nga, ang pangit na Masama kapag siya. yun yung salubong sa araw. So, naapektuhan niya yung ano niyo, yung araw niyo. Oo, ganun. Tsaka pag yun, kompleto kang sa tulog, ano ka, tawag doon, iwas haggard, iwas stress, iwas hassle, iwas depression din, di ba? So, Although hindi naman talaga, parang hindi yun yung number one causing factor ng depression, pero di ba nakaka-contribute din? What do you think, guys? I think, need na natin ng maayos na I tulog. think kailangan ko na ng tulog. Kailangan At na kumain. Oo. So, Feel na feel ko na yung antok niya. so, lights on. Lights off! Diba? Bye!